Hello po, ako si John, 14 years kidney transplant. Ngayong araw naman, tamang kwentuhan lang tayo. Ewan ko kung bakit pumasok sa isip ko to. Basta pagkagising ko, bigla ko naalala yung mga ginagawa ko before as a kidney transplant, kung paano ako kumukuha ng gamot, kung paano ako kumukuha ng guarantee letter. Alam nyo kasi, ngayon kasi, sobrang dali na. I mean, hindi naman sobrang dali. Madali na lang yung access para magpasa ng guarantee letter. Pero syempre, hindi pa rin natin alam kung yung lahat ba ay magbibigay ng guarantee letter. Ang ibig ko po sabihin na madali na lang magpasa ng guarantee letter. Unlike before, na kailangan mo pang pumila ng madaling araw, kailangan mong bumiyahe ng madaling araw para makaabot ka lang sa cut-off. Alam nyo, personally, naranasan ko yan as a kidney transplant. Pero noon, naniniwala pa rin ako sa proseso na eventually darating yung time na mapapabilis na lang yung pagpasa natin ng guarantee letter. I mean, madadali na lang yung access natin para mag-request ng guarantee letter. Before kasi, ang dami kong pinapasahan. PCSO sa lung center. Kailangan kong pumila ng kailangan kong umalis na madaling araw para umabot ng 6 a.m. cut-off. From Muntinlupa ako to NKTI. Paano pa siguro yung mga malalayong lugar like Batangas, Laguna, Bulacan, Pampanga, di ba? Sobrang layo, sobrang hassle para sa kanila. Before din sa NKTI, kailangan natin pumila ng madaling araw. Ang makaka-relate nito yung mga dati-dati pa. Kung nakaka-relate kayo, i-comment nyo kung anong taon yun. Na kailangan pang pumila sa sa tabi ng social service. Doon kasi magpapalit ng guarantee letter. So kahit kidney transplant ka, kailangan mong pumila ng madaling araw doon para makakuha ng secure slot ng number para magpalit ng guarantee letter. Unlike ngayon kasi, yung mga transplant at dialysis patient ng NKTI, doon na lang sa loob ng NKTI. Siyempre, for safety na rin sa aming mga kidney transplant na mababang immune system. Tapos, naalala ko pa, kailangan pang pumunta ng batasan para mag-request ng medical assistance. Iisa-isahin yung mga kwarto ng party list na yun kung sino yung may guarantee letter. Naranasan ko rin yun. Tapos, pupunta ng Senate. Meron pa nga pumipila ng madaling araw or meron naman pumipila ng Sunday pa lang para kinabukasan mauuna sila. Alam ko parang 50 lang yung slot nila para magpasa ng guarantee ng mga requirements para sa guarantee letter. And hindi ko po naranasan yon kasi ang reason ko hindi ko kaya pumila ng Sunday. Tapos iniisip ko rin yung kalusugan ko since mababa ang immune system ko noon. Yung ulan, yung init, 'di ba, yung lamig, baka maapektuhan naman yung kalusugan ko. Alam nyo, palagi nyo pong tatandaan and palagi ko po sinasabi to sa video ko na kahit anong ginagawa natin, mas importante pa rin yung kalusugan natin. Magkakaroon nga tayo ng guarantee letter pero masasacrifice naman yung health natin, di ba? Kaya mas mabuting unahin natin yung kalusugan natin bago yung ibang bagay. Ayun lang, na-experience ko lang yun. So, bakit ko sinasabi to? Kasi ako naniniwala ako sa salitang proseso. Alam niyo yung sa tamang panahon, 'di ba? Naalala ko before, sabi ko sa sarili ko, darating yung araw na mapapadali na rin yung pag-request ng guarantee letter. At ito na nga yun, through email na lang. Pero ganun pa rin, 'di ba? Hindi naman lahat nagbibigay ng guarantee letter, pero may improvement, 'di ba? Ewan ko kung may mag-a-agree sa akin dito sa sasabihin ko. Pero para sa akin, opinion ko, yung time ni President Duterte, napadali yung pagre-request ng medical assistance. And marami na rin guarantee letter ang nakukuhanan. Marami na rin access. Tapos, andyan pa yung mga group ng mga dialysis PH, mga dialysis community dyan, or mga medical assistance group sa Facebook page na tumutulong sa atin kung saan tayo kumukuha ng guarantee letter. Marami na access. Tapos nagkaroon pa ng malasakit, di ba? Basta yung time ni President Duterte, napakadaming magandang access para sa health natin.
Pero ngayong sa time ni Bongbong Marcos, ni President Bongbong Marcos, I'm not sure kung napadali ba. Hindi ko alam kasi para sa akin, kung ibibase ko kay President Duterte, mas okay yung kay President Duterte. Ito, wala to sa politics hindi ako nangangampanya. Ayun lang yung experience ko. And kung nag-agree kayo, comment nyo na lang po kung nag-agree kayo sa akin. Pero yung time before, okay din. Yung sa time ni Noy Noy, ni President Noy Noy, tsaka ni President Gloria. Ngayon lang talagang sobrang hirap. Ayun lang po, sana wala lang, na-share ko lang. And salamat din dahil nakinig kayo kung umabot kayo sa last part na to. Salamat din at nakinig kayo sa akin. Gusto ko lang kasing i-share yung naiisip ko, masaya man yan, malungkot, or kahit or whatever. Gusto ko kasama ko kayo doon. Ayun lang po, ingat palagi and God bless sa ating lahat.